Ako nga po pala si Marceline Anas Martin. At ako nga po pala si Leon Malatabon. At ako naman si Riami L. Busbos. At ako naman po pala si Kizea Leitabel. Ngayon ay aming ibabahagi sa inyo ang aming natutunan sa retorika. Para sa inyo, ano pa ang unang impresyon nyo sa asignaturang retorika? Ang unang impression ko sa retorika ay, una talaga ay na lilito pa talaga ako kung ano yun. At nung tinuro na sa akin ni Inang Tirambulo, ay na-adapt ko na kung ano yung retorika. Sa'yo naman, ano? Para sa akin naman, ay akala ko madali lang ang retorika. Mahirap pala siya. Mahirap siya pero marami kang matutunan, di ba? Yeah. Ikaw naman, Lee, ano yung natutunan mo? Para sa akin naman, ang retorika ay punong-puno ng hiwaga at kaalaman. Sige, sa'yo naman, Lian, ano yun? Para sa akin naman, ang unang impression ko sa retorika ay ito ay mahirap. At nung nag-umpisa nang nagturo si Ginang Tirambulo ay nalaman kong mahirap talaga. Atagyan niya. Ano yung mga natutunan niyo sa asignaturang retorika? Di ba marami tayong natutunan na gumawa tayo ng balangkas? Ano pa nga yun? Ang natutunan ko ay yung paano magsalita ng tama na yun. Tama yun. Tama yun! Sa akin naman, ang natutunan ko sa retorika ay yung kung paano natin gagawin ng tama ang pagbuo ng isang balangkas. Tama yun! Tama yun, Tama ate. yun! Alam niyo ba, sobrang galing magturo ni Ginang Tirambulo. Oo nga. Ay kahit napaka yung ano niya, yung dating niya ay parang anong tawag doon? Yung postura niya ay parang napaka-strict ang tignan, pero pag nagsimula na siyang magturo ay malalaman mo talaga ang tinuturo niya dahil Nagbibigay siya ng nagbibigay siya ng maraming halimbawa, ganon. Malalaman mo ang kanyang itinuturo. hindi ka talaga niya lulubayan tulad ng Paggawa paggawa ng ng tula. Kung hindi ka marunong gumawa ng tula, hindi ka niya lulubayan hanggat hindi mo magagawa iyon ng tama. Alam niyo ba, nung natuto ako magsulat ng komposisyon, ay madali na lang sa akin ang pag-unawa ng ganung bagay na ganito pala yan, dapat ganito, dito pala yan sa palimula, dito pala yan sa katawan, at ito pala ang pangwakas, ganun. Malalaman mo kasi sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ay mapadali ang iyong pag-uunawa at pag-iisip na, ito pala. Ganun. Yung magandang karanasan niyo sa asignaturang retorika pala. Para sa akin, ang pinakamagandang karanasan ko sa asignaturang retorika ay yung nagpapasulit si Ginang Tirambulo tungkol sa paggawa ng balangkas. At nung simula tayong gumawa at kakaunti lang ating markang nakuha, ay pinababaan niya ang marka para lang lahat tayo ay makapasa. Simula nun ay natuto na tayong gumawa ng balangkas at mataas-taas na rin ang ating markang nakuha. Yun ang pinakamagandang karanasan ko sa retorika. Kayo ba? Ano bang pinakamagandang karanasan? Para sa akin ay tuwing nagpapasulit si Ginang Tirambulo ay kailangan talaga natin na mag-aral ng mabuti para makakuha tayo ng mataas na marka. Ikaw, Bale, ano ba yung magandang karanasan mo sa retorika? Para naman sa akin, yung pinagawa niya tayo ng tula. Kasi Doon pa lang ay malalaman ko kung marunong o hindi ba talaga ako marunong gumawa ng tula sapagkat kahit ako ay nahihirapan talaga sa paggawa ng tula sapagkat hindi ko alam
tamang pagkakasunod. Alam niyo ba, nung gumawa tayo ng tula, yan yung unang pinagawa sa atin, di ba? Sumakit yung ulo ko. Alam niyo ba yun? Ikaw rin, sumakit ba ulo mo? Hindi naman. Naubo. Sumasakit lang pag Kasi- bilang. Bilang ka kasi, at saka mag-iisip ka kung ano yung isusunod-sunod mo. Oo, Oo, nauubusan nga. tayo ng mga Hindi yung salita. una talaga. Sobrang sakit ng ulo ko dun. Pero ewan ko lang talaga sa mga taong hindi nahihirapan, no? Napaka lakas naman nila mag-isip. Grabe kasi yung pag, ano yung ginang tirambulo, tinulungan pa nga yung classmate natin na magsunod-sunod yung ginawa niyang sa tula. Doon ako humanga sa kanya, alam mo ba yun? Kasi Ay, hindi oo. niya hindi niya Isip hinuhusgahan. talaga, iniisip niya lang, yan, ganito, ilagay mo yan. Oo, kung hindi ka marunong, imbis na pagalitan o sermonan ka niya, mas tinutulungan ka pa niya para maunawa ang maigi. At tuturuan ka rin kung ano ang ilalagay. Oo. Isip lang talaga, aral lang mabuti kung paano gumawa, tsaka aralan din natin yung ating lingwahe. Kung may magandang karanasan, ano naman ang pinaka hindi magandang naranasan niyo? Ano, sa atin naman talaga lahat yun ay yung pag mag-exam tayo ay mababa talaga yung kuha natin. Oo. Oo, Sobrang Dahil napaka-kaunti lang na oras, kasi isang oras lang yung binibigay eh. Tapos napakadami nating sasagutin pa. Kaya oo, hindi naman. Haba-haba rin naman. Yun din ang aking pinaka hindi magandang karanasan. Yun ang Medyo mataas-taas din yung tapos. Isang oras lang yung ano natin kailangan, tapos hindi lang balangkas yung kailangan natin gawin, marami pa yung para sa inyo. Naging hadlang ba ang retorika sa inyong pag-aaral? Hindi. Para sa akin, alam naman natin yan, di ba? Sapagkat tayo ay natuto, hindi ito naging hadlang. Sa inyo, ano yun? Para sa akin naman, hindi ito naging hadlang kasi dito natin natutunan ang mga bagong salita na hindi natin alam. Para sa akin naman, ang retorika ay hindi hadlang pag-aralin dahil gaya ng anong sinabi mo ay nakatulong din ito sa akin at sa atin sa pamamagitan ng pagsasalita ng Tagalog, gano'n. Para naman sa akin, hindi naman naging hadlang ang asignaturang retorika sapagkat ito'y kabilang na din sa dapat nating pag-aralan. At ayun nga, at dito nagtatapos ang aming 4